Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Okay, so mga kabunyog, pag-usapan natin pabagsak na ang rating ni Sara Duterte. Sa survey mismo ng Publicos Asia, survey ng Publicos Asia, ayan, nakita ko itong mga post na ito, kumakalat ito. Post ni Jerry Javier Jr. VP Sara, big drop in Visayas survey from 34% to 28% at first quarter 2026 by Publicos Asia. O yan medyo mga kabunyog significant yan. Kasi ang lakas ni Duterte ay nasa Mindanao at nasa Visayas. Sa Luzon mahina siya. Pero kung itong survey na ito ng Publicos Asia ay bumaba na sa 34 to 28% sa Visayas. Ang balwarte kasi ng Duterte sa Visayas yung Cebu, yung Bohol, yung Negros Oriental. Malalakas sila dyan, yung Duterte. Balwarte nila yung Cebu. Ay napakalaki pa naman ng butante ng Cebu. Pero dito sa pinakahuling survey umano ng Publicos Asia ay mula 34% to 28%, ganun. Ganun yung binagsak. At ang nagsagawa umano ng survey ay Publicos Asia. First quarter ng 2026. At tandaan natin, wala pa dyan ang impeachment. Hindi pa nahuhubaran si Sara dyan. First quarter ng 2026, hindi pa pinipresent yung mga ebidensya laban kay Sara, hindi pa pinipresent yung mga testigo, wala pa. Hindi pa nahuhubaran. And yet, ganyan na yung pagbagsak. Ano yan? Medyo nakakapangamba yan sa kampo ng Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi po sa atin galing yan, Publicos Asia yan. First quarter survey ng first quarter ng 2026. Visayas, doon makita yung significant na drop sa Visayas. Bakit significant ang Visayas? Kasi ang pinagmamalaki ni Sara, kayang i-counter ng Visayas at Mindanao ang Luzon. Kumbaga, kung si Sara Duterte ay lalaban sa 2028, tanggap niya na mahina siya sa Luzon, pero malakas naman siya sa Mindanao at at Mindanao at Visayas. Pero ito na nga, itong survey na ito, nakatatapos lang, mula 34% to 28%, 34 to 28%. At ang nag-survey ay Publicos Asia. Kay Malu Tiquia yan eh. Si Malu Tiquia ay tao ng Duterte. Ano yan? DDS yan. So magpapaliwanag nito ang kampo ni Sara kung paano nila i-counter ito. Kung Mindanao na lang malakas si Sara, bagsak na sa Visayas at Luzon, wala pang impeachment yan. Hindi pa naglalabasan ng impeachment ang mga ebidensya sa impeachment, mga kabunyog, mga kababayan. Lalo na pag nagsimula na ang hearing proper. Ang hearing proper sa April 14. Diyan, ipipresent si Madriaga, ipipresent yung mga salin niya, ipipresent yung mga bank records niya, ipipresent yung mga anomalya sa flood control, ay anomalya sa confidential funds, anomalya sa DepEd. Kaya diyan, alangan namang impeachment yan, huhubaran siya diyan, tataas lalo ang kanyang survey rating. At ito, January, February, March, ibig sabihin first quarter, ganyan na yung survey rating. Mabigat yan. Kaya kailangan kailangan harapin ito ng kampo ni Sara. Ngayon, ang problema diyan, pag nagkaroon pa ng impeachment, kaya pinipigilan ng kampo ni Sara na wag matuloy yung hearing sa April 14. Yung hearing sa April 14,
magpipresent na ng mga ebidensya at testigo. Yung Salen, ipipresent na diyan. Si Madriaga, ipipresent na diyan. Si Trillanes, malamang ipresent na rin yan o baka sa sunod na hearing. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, pag nagsimula na yung trial, ay yung impeachment, kahit hindi pa sa trial, dito pa lang sa Kamara, lalong babagsak ang survey rating ni Sara dyan. Kaya ano ito? Habang pabagsak naman ang survey rating ni Sara, na naglalaro ang posibilidad na posibleng ma-convict si Sara sa impeachment, naghahanda naman sila Bongo. Parang naghahanda naman sila Bongo ng plan B. Kasi kung hindi na pwedeng tumakbo si Sara, maghahanap ng sinong posibleng panglaban ng kampo ng Duterte. So yan mga kabunyog, aabangan natin tong nangyayari kay Sara Duterte. Kaya nag-file ng TRO sa Korte Suprema sila Torion kasi magiging malaki ang magiging epekto kapag natuloy ang hearing proper sa April 14. Gusto nilang pigilan, wag mailabas yung mga wag mailabas yung mga bank records ni Sara, wag mailabas yung Salen. Kasi pag nakita ng tao yung laki ng mga deposito sa bangko, grabe yan. Siguro, kapag nagsagawa ng second quarter survey, ito kasing ginawang itong survey first quarter So pag nagsagawa ng second quarter survey, ibig sabihin mga April, May, June yan. Diyan, kasagsagan na yan ng impeachment. Kasagsagan na yan ng impeachment. Mahuhubaran na dyan si Sara, lalong babagsak yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong survey na ito ay nagpapakita, kaya yung pinagmamalaki ng mga DDS na parang sigurado na sila na si Sara ay mananalo sa 2028. Parang katulad yan kay Binay. Sa simula, malakas sa survey. Ang lakas-lakas ni Binay. Actually, si Binay noon, mas malakas pa kay Sara kaysa ngayon. Ang survey rating ni Binay noon, mga kabunyog, napakalakas. Siya talaga yung na-contender bago nagsimula ang election, ang kampanya. Bago nagsimula. Kaya lang, nung lumabas yung mga anomalya ni Binay, yung overpriced na Makati parking, yung mga real properties niya sa Batangas na ang lawak-lawak ng lupa niya doon, nasira ng todo si Binay doon. Kaya nung nagsimula ang kampanya sa 2016 presidential elections, wala na. Hindi na si Binay yung frontrunner. Hindi na siya. Natapos yung election ng 2016, yung nanalo si Duterte, umangalawa si Grace Poe, umangatlo si Marojas, umangapat na lang si Binay. Wala na. Pero nung una, ang taas-taas ni Binay. Mas mataas pa sa survey rating ngayon ni Sara Duterte. Kaya yan mga kabunyog. Yang pinagmamalaki na yan ng mga DDS, ngayon pa nga lang hindi pa nagsisimula ang hearing proper ng impeachment. Ang survey ng Publicus Asia, 34% dati, ngayon 28% na lang sa Visayas. Sa Visayas. Di matindi yan. Mga kabunyog, matindi yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.